Hello mga ka-dreamers, so it's me, Ella in Edmonton. So habang nagme-makeup tayo, mag-story time tayo kung paano kami nakarating dito sa Canada. So year 2016, hindi ko alam kung paano. Siguro inintroduce ng friend ko na si Paula regarding the express entry going dito sa Canada. And then, meron kaming pinuntahan na ano tawag doon, agency to assess kung okay ba kami, kung pwede kami mag-apply and all that, blah, 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 blah. And then, that time, nagkuha ako ng WES, which is educational assessed. So, yung mga requirements namin, aside from kung ano yung mga, ano tawag dito? So, ang kailangan mo is yung education mo, yung IELTS exam, which is an English test. So, yun yung mga kailangan aside from kung ano-ano pa. So, since nagpa-assess kami, ang sabi sa amin is okay naman daw, pwede kami mag-apply for express entry. That was year 2016. And then, ayun nga, so after the assessment, in-advise kami na kumuha ng IELTS, which is English test, and then in-advise din kami na yun nga, kumuha ng educational credential, bali WES kasi yun, so online siya. Kukuha ka ng transcript and diploma sa school, tapos sa school ipapadala niya sa dito sa Canada or sa WES or sa ICAS yung mga educational credential mo. Kung kunyari 4-year grad ka sa Canada, 4-year grad ka sa Philippines or kung sa kagaling, i-assess niya kung anong graduate ka sa Canada. So that time, yung 4-year grad ko, which is my bachelor's degree in the Philippines, ang equivalent niya that time sa WES is yung 2-year diploma something or 2-year bachelor's degree, basta something like that. And then, kumuha na rin ako ng IELTS. That time, ang kinuha ko is yung IELTS general exam. Dalawa kasi yon, isang academic and isang general. So, if you're planning to study in Canada, ang kailangan mo kuha, pag nire-require ka ng Canada or ng school, ang kailangan mo is yung academic. Pero ako, nag-apply ako for express entry. So, ang kinuha ko is general. So, ang minimum score na dapat ko makuha is around 7, pero the higher the better. Pero by that time, while I'm working, nag-review ko for IELTS, and then luckily I got 7. So, that was year 2016. And then, for some reason, marami siyang mga hinihingi requirements. So, medyo overwhelming yung requirements. So, parang that time, parang dinisregard ko siya for some reason. Siguro maybe because overwhelming nga. And then, parang hini-require ako that time na kailangan officer ako or manager ako dun sa kung ano yung work ko ngayon para mas maganda yung point. Pero that time kasi staff lang ako and teller lang ako, so hindi siya okay. So for some reason, in-stop ko na, dinedma ko na, pero nagbayad na kami sa agency. So naalala ko very vividly na nung in-stop ko siya or binitawan ko siya, parang umiyak pa ako sa sasakyan kasi sabi ko, Lord, gusto ko to, parang I wanted to go to Canada or whatever. Hindi naman ako totally may Canadian dream. Actually, ganun kasi ako. Pag may naisip ako, gusto ko makuha ko siya. I pray about it, I work for it, tapos basta gusto ko siya makuha, pero pag hindi, parang syempre, sino ba naman yung, of course, disappointed ka pag hindi mo siya nakuha. So, that time, parang gustong-gusto ko na siya kasi kaya nga ako nagbayad and all that, nag-IELTS and all that. Kasi nga, gustong-gusto ko siya. Gusto ko makapunta ng Canada, pero hindi ko pa alam yung plan ko. Basta ang alam ko lang, gusto kong pumunta ng Canada. Tapos, naalala ko, nagka-cry pa ako sa kotse kasi sabi ko, Lord, bigay mo to sa amin, blah, 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 ganyan. Fast forward, 2022 yata or 2021, hindi ko na matandaan, OMG. So, fast forward after pandemic or during the pandemic, merong nagbukas na parang pathway sa Canada, which is yung student. Actually, dati pa yata may mga student pathway sa Canada, pero hindi pa siya ganun kasikat. Pero may nagsabi sa akin, yung nagmamassage sa akin na parang bago lang daw yun. Kasi nga, nung after pandemic, yung iba, parang pag wala pa silang status sa Canada, paaalisin sila. So, ang ginawa is, hindi ako 100% sure dito, pero parang ganun yung narinig ko.
So, ang sabi, yung mga nawalan ng status, pag hindi PR sa Canada, automatic uwi na. So, yun, ang mga tao yata dito sa Canada, ang ginawa nila is nung student pathway. And then, nag-research ako, inad na naman ako ng friend ko na si Paula, inad na naman niya ako for dun sa GC nga or dun sa parang student pathway, blah, blah, blah. So, basa-basa lang ako, tapos sabi ko, parang ano ba yung tawag dun? Parang, naano ulit yung drive ko to go. And then, basa-basa, ganyan-ganyan. Tapos parang, napag-usapan yata namin ng asawa ko, it went so fast na parang, the next thing I know is, nag-resign na ako. So, pinlan namin financially actually hindi pa nga kami super prepared for that kasi prior to that, nagkuha pa kami ng another property. So, kumuha kami ng pangalawang bahay namin na mas malaki the year before that kasi nga, hindi naman talaga namin naisip nagpunta ng Canada. Pero, yun nga, bumili kami ng property. Siguro more than 1 year pa lang siya noon. So, nagbabayad pa kami. As in, kakakuha lang namin. And then, the next thing I know, binibenta ko na lahat ng gamit namin kasi nag-medical na kami and all that. So, ayun, meron akong nag-check ako ng mga agency again. So happy na ang nahanap ko is yung Kanata. So, yung agency nila, yung help nila for the students to get everything is for free, which is very good. Tapos, that time, nung nag-a-apply ako, pwede kasing kasama ang pamilya. Actually, sabi din sa akin, nung nakausap ko na nagmamassage sa akin, na parang lately lang din na pwede yung student isama yung family. So, that's a sobrang gandang idea na kasama ko. Tapos, yun nga, yung husband ko, since seafarer siya, makakasama namin siya dito sa Canada together, kami lahat. Dito siya mag-work or whatever. Ganyan. So, very ideal siya for our family. Tsaka, matagal na kasi kami hindi nakakasama-sama. Ganyan. And then, yun. So, the next thing I know, binibenta ko na lahat ng gamit namin. Actually, wala pa akong application, wala pa akong approval. So, unti-unti ko na binibenta yung gamit namin. And then, nung sinabi ko kay husband, kumuha na kami hindi namin kailangan ng ICAS, which is yung educational credential, pero 5 years naman siya. So, once na nasa Canada kami, pag gusto namin mag-apply ng PR, at least naka-ready na siya. At the same time, hindi na ako nag-IELTS kasi nung panahon namin na nag-a-apply kami, hindi rin nire-require ni Canada as long as okay yung mga school or recognize yung school. And then kung English naman yung tinuturo sa school, parang something like that. And then, ayun nga, tawag dito. The next thing I know, nagbibenta na ako ng gamit. And then, parang, nag-apply ako so inayos na namin yung financial side. So medyo napag-isipan ko na siya kasi syempre may mga installment pa kami kinuha, whatever. For example, meron pa akong mga phone or whatever, ganyan. So in financial side, pinlansya ko na siya, naisip ko na siya. Kasi syempre, medyo big decision yung pagpunta sa Canada. Hindi rin naman siya pwede basta-basta. Actually, maraming puyat. Mukha lang siyang madali na parang nakapunta kami dito, blah, blah, blah. Marami siyang puyat kasi documentation pa lang kailangan mo nang i-collate. Good thing is prior to coming here, nakaayos lahat ng documents ko. Importante na lahat ng mga documents nyo, birth certificate, passport, and all that. Meron siyang isang box. Tinuro sa akin yun ng friend ko na si Lynn, na nasa Australia, na meron kang isang box na nandun lahat ng documents nyo. By the way, nagpunta nga pala ako prior to applying for the visa, nagpunta ako ng Australia kasi parang yun yung 2 countries na inaay namin, Australia and Canada. So, nagpunta ako ng Australia, sabi ko nga to test the waters kasi titignan ko kung okay ba siya, kung okay ba doon. And then, nung pumunta kami, okay naman siya, pero parang sabi nung isa kong friend naman, hindi ko alam po pwede siya palang pangalanan, pero sabi niya, check mo muna sa Canada kasi medyo natagalan sila bago maging resident doon. So, yun nga, hindi pa kami PR, student pa lang ako, 1 year pa lang. So, yun nga, fast forward, nakuha ko na lahat ng requirements, nag-medical na kami and all that. Actually, pasado na pala kami, parang the day
aalis ulit yung husband ko kasi yun nga, kailangan niya ulit umalis sa barko. And then the day before that, na-approve yung visa niya. And then, hindi na namin pwedeng dalhin sa visa center para tatakan. Kasi nga, kasi 3 days yun, 2 to 3 days, aalis na siya kinabukasan. So, hindi natatakan yung visa niya, pero yung visa is kailangan matatakan na after few days. I mean, may time span lang silang sinasabi para matatakan yung visa. So, sobrang daming tears din. Mukha lang siyang okay, pero maraming tears, maraming stress and all that. Pero, luckily, after all those things, minsan mapapatawa ka na lang kasi that time, let's say, di ba nung hindi natatakan yung asawa ko ng passport, ng visa, parang end of the world na. Parang ano ba to, wala ganyan-ganyan. Pero so, ang ginawa namin, nag-pray kami, nag-ask kami ng guidance what to do, kung ano ba dapat yung mag-move namin, kumbaga, hindi easy yung journey, mahirap siya. Pero if it's for you, sabi ko nga, ako sa totoo lang, I don't believe yung evil eye. Kasi personally, hindi ako naniniwala kasi, kumbaga, kahit 1 million, ang lagi ko sinasabi, kahit 1 million pa at the back of their head is yung parang kinokontra yung mga gusto mangyari for you. If God wants that thing or whatever should happen for you, kung si God ang may gusto, kahit 1 milyong matapayan yung evil eye, hindi sila mananalo. So, lagi akong gano'n. Kaya lagi sinasabi na, evil eye, ganyan. Maraming naniniwala sa evil eye, pero me personally, hindi talaga kasi nga, sabi ko, kahit maraming nag-wish sa'yo ng bad or nag-hope na something bad will happen to you just because siguro, let's say, sabi ko niya rin, naiingit or whatever, or kung hindi ka nila gusto or whatever, ganyan, they will not win. They will definitely not win as long as God wants that to happen. Kaya, I believe, kasi sabi ko nga, kung hindi gusto ni Lord tong nangyari, pwedeng nawala yung isang birth certificate, pwedeng naiwan yung passport somewhere. Pero since He wants this kind of the journey to be possible, so, yun nga, hindi siya went smoothly, pero it turned out good. So, sobrang daming journey, sobrang daming, it's a rough road, pero God made it happen, which is very, blessed. We're very blessed yun. So, yun lang, tapos na ako mag-makeup. So, next time ulit. Bye-bye!